Kung mahal mo, huwag mong sasaktan dahil mahirap maghilom ang sugat sa nakaraan. Lalo na kung sa taong sayo ay nagmamahal ng lubusan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Yung panaginip na yun, akala ko talaga totoo. Pero, eto na ako ngayon. Nakahiga na sa kama ni Tito Berto. Napakatagal niyang maligo. Inaantok tuloy ako sa kakahintay. Baka mamaya kapag nauna akong makatulog, baka di ko magawa yung binabala ko. Buti na lang talaga at natapos na siyang maligo. Nawala bigla yung antok ko nung pumasok na siya sa silid. Nakapikit lang ako pero di ako tulog. At nung tinawag niya ako, di ako nasagot. Kunwari tulog. At nabuksan ko ng bahagya ang mga mata ko. Hala, nakita ko si Tito Berto. Nakatalikod. Tapos, kita ang puwet. Lalong nawala yung antok ko. At nung haharap na siya, ipinikit ko na ulit ang mga mata ko. Baka kasi makita niya na gising pa ako. At sa paglipas ng ilang saglit, naramdaman kong nahiga na sa tabi ko si Tito Berto. Ang bango niya. Tapos eto, nakahiga lang ako habang kinakabahan. Gagawin ko ba? Kaso kinakabahan ako at natatakot ako. Paano kung mahuli ako? Paano kung magalit siya? Huwag na lang siguro. Kaya naman, pinipilit ko na lang talaga na makatulog. Kaso sobrang lakas ng pagtibok ng puso ko na parang tila ba inuutusan ako na gawin ang bagay na gusto ko. Kaya naman, gumalaw ako ng bahagya tapos umarap ako kay Tito Berto. At ito, binuksan ko ang mga mata ko. Nakita kong nakakumot si Tito Berto at mukhang mahimbing na ang tulog niya. At ewan ko ba kung bakit yung mga kamay ko ay dahan-dahang hinihila ang kumot ni Tito Berto. Parang nagkukusang gumalaw ang kamay ko at habang hinihila ko ang kumot pababa, unti-unti namang lumalantad sa mga mata ko. Ang tila ba dahilan ng kaba sa dibdib ko. Dahil sa sobrang liwanag, kitang-kita ko talaga ang lahat. At habang hinihila ko ang kumot, dahan-dahan namang lumalantad ang kanyang mga dibdib. Napatigil ako sandali. Kinakabahan kasi ako. Kaya lang yung kamay ko, di ko mapigilan. Nagpatuloy ako sa paghila sa kumot. Unti-unti nang nagpapakita ang mga abs ni Tito Berto. Tapos, bilang sandali pa, may mabuhok ng bahagi ang nakita ko. Kapag pala nasa malapit ka, kitang-kita mo talaga yung mga buhok malapit sa pusod ni Tito Berto. Kaya naman, nagpatuloy lang ako sa paghila ng kumot. Mas lalong kumakapal ang buhok na nakikita ko. Hanggang sa nakita ko na ang pusod ni Tito Berto. Natatakot na talaga ako. Kasi naman,
konti na lang talaga at makikita ko na yung gusto kong makita. Kaya lang, nagdadalawang isip ako. Baka magising si Tito Berto. Pero bahala na. Basta gagawin ko na lang. Tapos kapag nakita ko, tutulog na ako. Kaya naman, pinagpatuloy ko lang ang paghila sa kumot. Grabe talaga yung kaba ko. Tapos pinagpapawisan na ako. Kasi naman habang pababa ng pababa ang kumot, mas kumakapal ang buhok na nakikita ko. Nakatitig lang talaga ako. Tapos napapalunok laway talaga ako. Para kasing natutuyo ang lalamunan ko. At nang sandaling tila ba, eto na yung pinakaihintay ko. Napatigil ako. Tapos huminga ako ng malalim. Kasi naman, kung sa isang puno, eto na yung puno. Nakikita ko na kung saan nakatanim sa isang masukal na kagubatan. Nakakatakot na talaga. Pero andito na eh. Kaya hinila ko na ulit ang kumot. Hala, ang katawan ng puno. Nakita ko na. Napapangiti ako na natatakot. Parang ayoko na. Kaya lang yung kamay ko, diretso lang sa paghila sa kumot. At sa muling paghila ng kamay ko sa kumot, bakit ganun? Parang nalungkot ako sa nakita ko. Tapos na pala. Tapos parang maliit na kabuti lang ang nakita ko sa magubat na kapatagan. Yun na ba yun? Ang liit. Kung sa bagay, tulog kasi si Tito Berto. Kaya natutulog din ang alaga niya sa kagubatan. Sayang naman. Pero ang cute naman ng kabuti na to. At ito, marahan ako naupo sa kama. Tapos pinagmamasdan kong mabuti si Tito Berto. Mula ulo hanggang kabuti. Grabe. Parang gusto ko siyang kagatin. Pero grabe talaga yung nakikita ko. Mas gwapo pala si Tito Berto kapag natutulog. Mas maamaw ang mukha niya, tapos eto. Gusto kong hawakan yung kabote. Hala, nakakatakot. Parang ayoko. Pero kung gagawin ko naman, di naman siguro magigising si Tito Berto. Kaya ito, tinitigan ko munang mabuti si Tito Berto. Mukhang mahimbing pa din ang tulog niya. Kaya ito na, gagawin ko na. Dahan-dahan kong pinatong ang kamay ko sa kabuti na nasa gitna ng kagubatan. Hala, nakakatakot. Pero napapangiti ako. Kasi naman, habang nakapatong ang kamay ko, tuluyan ko na itong hinawakan habang nakatingin ako sa mukha ni Tito Berto na mahimbing na natutulog. Grabe. Ang cute hawakan. Ang liit. Kaya lang, nagulat ako kasi naman, habang hawak ko, unti-unting lumalaki. Tapos, natibok-tibok pa. Pinagmamasdan ko nga si Tito Berto. Tulog naman siya. Kaya naman, di ko na binitiwan. Hala, kung kanina maliit lang, ayun naman, sobrang taba. Tapos, ang haba ng pasensya ni Tito Berto. Hala, grabe. Parang tanod si Tito Berto. May batuta siyang tinatago eh. Di ko na nga nabitiwan. Ang sarap hawakan eh. At si Tito Berto, tulog na tulog pa din. Paano kaya kung subukan ko?
alam niyo na siguro kung ano yung susubukan ko. Di naman siguro magigising si Tito Berto. Parang gusto ko maging bata na mahilig sa lollipop. Susubukan ko lang, promise. Tapos tutulog na ako. Kaya ito, habang hawak ko ang magbabalik sa pagiging bata ko, dahan-dahan kong inilapit sa labi ko ang nakakakabang pagkain na to. At sa pagdampi nito sa labi ko, parang sasabog talaga ang puso ko. Para akong nakuryente, tapos di ko na napigilan na isubo ang lutong masarap. Napapikit na lang talaga ang mga mata ko sa unang pagsubo ko sa masarap na nakahain. Pikit matang naging maligaya sa unang tikim sa pangarap. Miguel, anong ginagawa mo? Agad kong binuksan ang mga mata ko at agad kong nakita si Tito Berto na nakatingin sa akin habang nakasubo ako. Kaya ito, nagmadali akong umalis dahil sa takot at kahihiyan. At ito, nagtungo ako sa silid ni RJ. Panaginip lang to. Hindi ito totoo. Mga salitang binibigkas ko sa isipan ko. Sana, panaginip lang ang lahat. Pasensya na pala kayo sa mga nakaraang araw na hindi ako nakapag-upload. Alam niyo naman, nasa ospital kasi yung tatay ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko talaga. Hindi ko na alam kung saan ako hahanap ng paraan. Ang hirap pala nung ganito. Yung pinagsasabay mo yung ganito, yung trabaho, tapos sobrang stress ka. Yung pakiramdam na hindi mo na alam kung anong uunahin mo, kung saan kayo hingi ng tulong. Sana maunawaan nyo. Sobrang laki kasi nung babayaran namin sa ospital. Kung sino po yung gustong tumulong, ito po yung GCash number ko. Kahit magkano po, tatanggapin ko. Yun lang po. Maraming salamat po. Sana maunawaan niyo po ako.